Humakbang siya palapit sa akin, gusto kong umatras pero natatakot ako na baka makaapak na naman ako ng madulas na bahagi at madisgrasya na naman ako muli. Tumigil din siya ng ilang dangkal na lang ang pagitan naming dalawa. Nanlalaki ang mga mata ko nang unting-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Napalunok ako nang huminto din siya ilang dangkal ang pagitan ng mukha naming dalawa. Ang lakas ng tibok ng puso ko na parang mabibingi na ako dito. Ano ba ang plano niyang gawin? Nakakatitig lang siya sa akin at isang buntong hininga ang pinakawalan niya kalaunan. Let's go, ang sinabi niya sa kanya inilayo ang mukha sa akin. Nagpatuloy na siya sa paghakbang. Sumunod naman ako sa kanya. Hindi ko kaya ipaliwanag ang damdamin na umaalipin sa akin sa sandaling ito. I don't want to entertain this feeling because it seems painful. Tahimik na si Gray hanggang sa tuluyan kaming nakatawid. Isang makitid at mabatong daanan ang dinaanan muna namin bago namin narating ang sinasabi niyang farm. Paglabas namin sa makitid na daan, sumalubong agad sa paningin ko ang mga tanim na sugarcane, at ilan sa mga taong nagtatrabaho. Bumabati ang mga ito kay Gray nang nakita ng mga ito ang amo. Napatingin naman ang mga tauhan sa akin, halatang kuryoso sila sa kung sino ako. Ngumiti at bumati din ang mga ito sa akin, na tinuguan ko naman na may respeto. Naramdaman ko ang paghawak ni Gray sa kamay ko. Hindi na ako nagreklamo dahil sa madaming tao at baka mag-away na naman kami. Medyo maputik ang dinaraanan namin kaya ingat na ingat ako baka madulas na naman ako muli. Pumasok kami sa isang kamalig at naaamoy ko agad ang amoy ng mga kabayo. Magandang umaga Manong Tasyo, bati ni Gray sa isang matanda. Nakasuot ito ng sombrero na gawa sa dahon ng lubi at may tobacco itong hawak. Pero binitawan din ito ang hawak nang nakita kaming dalawa ni Gray, at napatayo din ito. Magandang umaga senyorito. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka ngayon dito, at nang may handa ka ng asawa ko ng paborito mong suman. Naubos na kanina ng mga tauhan ang niluto niya, ani ng matanda. It's okay Manong Tasyo, dumaan lang naman kami. Si Christel nga pala, ipinakilala ako ni Gray sa matanda. Hindi niya sinabi kung ano niya ako, baka isipin pa ng mga tao dito na girlfriend niya ako. Magsasalita na sana ako nang naunahan ako ng matanda. Ikinagagalak kitang makilala senyorita, ang ganda niyo pala talaga. Mabuti naman at nakapunta na kayo dito. Para makita mo naman itong farm mo. Napaawang ang labi ko sa sinabi ng matanda. Ano ba itong pinagsasabi niya na farm ko ito? Napatingin ako kay Gray, nagtatanong ang mga mata ko sa kanya. Pero hindi niya pinansin ang nagtatanong kong mga mata at bumaling siya muli sa matanda. Maglilibot lang kami sandali sa buong lugar, gagamitin namin ni Shadow. Si Gray, tamang-tama at nasa kondisyon si Shadow ngayon, senyorito. Kukunin ko lang. Tumanggo lang si Gray sa sinabi ni Manong. Umalis naman ang matanda kaya naiwan kaming dalawa ni Gray. Gray, ano yung sinasabi ni Manong na farm ko ito? Napatanong ako kay Gray, kailangan masagot agad ang katanungan ko. Tulad ng sabi ko Christel, pinatili ko itong farm dahil sayo. Kahit panong nakita ko ang lugar na ito, marami akong naisip na pwede kong gawin dito. Kunting ayos lang naman sa daan dito at hindi na ito mahirap marating. Ang sagot niya na hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko. Ito lang ang sinabi niya at hindi ako kontento sa sagot niya. You likely didn't expect me to return after I left, and you probably didn't anticipate us getting back together. You kept this farm because of me, but honestly, Gray, I'm not pleased with what you did. You should have followed your plan. If you don't want this to remain a farm, then pursue what you truly want. Wag mo akong gawin dahilan sa hindi mo pagsunod sa gusto mo. I don't want to be the reason you hold back on your dreams. You are my dream, Christel. But you become a forsaken dream. My abandoned aspiration. At ang gago ko. Pinagsisihan ko yun. Now, you're my renewed aspiration, and this time, I am determined to pursue you, Christel. Madiin niyang sabi na nagpanganga sa akin. Magsasalita pa sana ako pero bumalik na si Manong at may hila itong malaking kabayo na kulay puti. Anong gagawin mo sa kabayo na yan, Gray? We're going to use that one para malaybot natin ang buong lugar. Ano?
No. Ayaw ko, hindi pa ako nakasakay ng kabayo Gray. Laking mata kong sambit ng para lang akong papel na isinampa ni Gray sa likod ng kabayo. Natatakot ako. Paano kung biglang tumakbo ang kabayo ito? Pero mabilis naman sumakay si Gray at nakapwesto siya sa likod ko. Nabawasan nga ang takot na naramdaman ko, hindi naman ako mapakali nang hinawakan nito ang horse reins, para kasi nakayakap siya sa baywang ko. Ang lakas ng kabog ng puso ko na parang may mga kabayo din na nagpapatintero sa loob nito. Naiilang ako sa naramdaman ko. Pinatakbo na niya ang kabayo. Gusto kong bumaba, hindi ko magawang ma-excite dahil hindi ako mapakali sa posisyon naming dalawa. Ano ba Gray, ihinto mo nga ito dahil bababa ako. Can you just enjoy yourself, Christel? Trust me, if you center your attention on the surrounding around you, you'll find your mind and spirit isn't into relaxation. It's like soaring through the sky, gently swayed by the embrace of the clouds. Aniya pero hindi ko pinansin. Saan mo ba ako dadalhin ha? Hindi talaga ako mapakali. Sa langit, ang sagot niya na hindi nakatulong sa akin. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Gray. Subukan mo lang at papatayin kita, Gray. Pag-alit kong sabi. May lugar sila dito na tinatawag nilang langit kasi parang nasa itaas at kitang-kita nila ang buong paligid. Anong langit ba ang iniisip mo? Sandali akong napanganga. Hinamag ko ang sarili ko. Ayusin mo kasi ang sinasabi mo Gray. Paninisi ko sa kanya sa pagkakamali ko. Sinagot lang naman kita. Ikaw lang naman ang may maduming utak. Napahiya ako baka kung ano pa ang papasok sa isip niya. Kung ano't ano pa naman ang pumapasok sa isip niya. Mas pinili ko na wag nang pansinin ang presensya ni Gray at ipinukos ko na lang ang sarili ko sa buong paligid. Tama si Gray, gagaan ang pakiramdam ko. Malayang dumampi sa balat ko ang malamig at preskong simoy ng hangin. Ang ganda din ng paligid, mayayabong ang mga matataas na puno, may mga iba't ibang halaman din na ngayon ko lang nakikita sa buong buhay ko. Mga magaganda na parang sa magazine ko lang nakikita. Kara-rating lang namin sa sinasabi ni Gray na langit nang biglang umulan. Talagang mamba na kanina pa kaya expected ko nang uulan talaga. Nawala lang sa isip ko ang masamang panahon dahil nag-enjoy ako habang nakasabay ako sa kabayo. Iniwan lang namin ni Gray si Shadow sa ilalim ng mayabong puno, itinali niya ito doon. Tumatakbo kaming dalawa ni Gray papunta sa kubo na nakita namin, pero nabasa pa rin kami ng ulan. Pagkidlat ng malakas kaya hindi ko mapigilan ang mapayakap sa kanya sa pagkabigla. Hindi naman ako takot sa kidlat pero gulat na gulat lang talaga ako kaya napayakap ako sa kanya na hindi sinasadya. Awkward. Ito ang naramdaman ko sa sandaling ito. Bumitaw ako sa kanya pero nanlaki lang ang mga mata ko nang ikinulong niya ang maliit kong mukha gamit ang palad niya. Hindi ako makakilos, para akong nahihipatismo sa titig niya sa akin. Maya-maya lang, unting-unti niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko at nanlaki na lang ng mga mata ko nang tuluyan niyang tinawid ang pagitan ng labi naming dalawa, at isang masuyong halik ang ginawa niya sa akin. Gusto ko siyang itulak, gusto ko siyang patigilan sa ginagawa niyang paghalik sa akin pero nanghihina ako at hindi ko kayang gawin ito. Tila ako nalalasing sa matamis niyang halik. Para akong bumabalik sa panahon na hindi ko kayang ipaliwanag. Para akong nasa sabik na hindi ko moari. His lips teasing me to respond his kisses na ginawa ko pa talaga. Dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumugon sa halik niya, sumasbay ako sa galaw ng labi niya. Nagkatinginan kaming dalawa pagkatapos ng halikan namin. I love you, Christel. Sa sinabi niya, bigla akong nagising sa malalim kong pagkakatulog kasama siya. Mabilis ko siyang itinulak. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. His confession felt like a series of sharp blades piercing my heart with each word he spoke to me. The pain is overwhelming, and I feel deeply wounded by his words. Christel, nagulat siya sa ginawa kong paglayo sa kanya. Don't touch me and don't kiss me again. Pag-alit kong sabi. Christel pero ano, alam mo Gray, talagang wala akong naalala eh. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nasasaktan ako sa sinasabi mo na mahal mo ako na para bang matagal ko nang pinangarap na marinig ang mga salitang ito mula sa iyo pero kung kailan ayaw ko nang marinig ang mga ito, saka ko pa naririnig ang mga ito mula sa iyo. Hindi ko mapigilan sambit, naninikip ang dibdib ko. Ni minsan ba noon, nasabi mo sa akin na mahal mo ako?
Bakit mo ba ako nagawang saktan? Bakit ba tayo nagkahiwalay dalawa? Nasabi mo ba sa akin ang dahilan mo noon o tama ang sinabi ni Summer sa akin na hindi mo ako natutunang mahalin kaya tayo nagkahiwalay? Hindi ko mapigil ang sunod na tanong ko sa kanya. Naninikip ang dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang pamamasa ng mga mata ko. Christel, tanging narinig ko sa kanya. Nakita ko na naman ang pagsisisi sa mga mata niya. You know what, Gray, never mind. It's better na wala akong alam. Kinalma ko ang sarili ko. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin. The rain is winding down. Let's keep quiet until we can leave this place. Napahinto si Christel sa paglalakad dahil sa nakita niya. Nakita niya si Harvey kasama nito ang anak at si Ayana. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya kung gaano kaperpekto tignan ang pamilya nito at kung gaano kasaya ang anak nito na kasama nito ang ama. Parang pinipiga ang puso niya habang nakatingin siya sa mga ito mula sa malayo. Hindi niya lubos akalain na makikita niya ang mga ito dito sa park na magkasama at masayang masaya. Hindi nga niya kayang ipaliwanag kung bakit siya napunta sa lugar na ito, pero si Gray ang dahilan kaya napunta siya dito. That man tricked her to come in this place. Kinalma niya ang sarili niya. Nang medyo kalmado na siya, humakbang siya para lisanin ang lugar. Pero napatigil na naman siya sa paghakbang dahil sa lalaking pasalubong sa kanya na walang iba kundi si Gray. Christel, ani nito, pero hindi niya ito pinansin, naglakad siya muli at nilampasan ito. Wala siyang panahon para laruin ang laro na gusto nitong lalaruin nilang dalawa. Bonus na siya dito. Mula nung nangyaring halikan sa kanilang dalawa nung isang araw, mas lalo siyang ginugulo nito. Tila nagkaroon ito ng lakas ng loob dahil sa tumugon siya sa halik nito na pinagsisihan naman niya kalaunan. Christel, please, mag-usap naman tayong dalawa, ani nito sa kanya at hinawakan nito ang pulsuhan niya. Nasa may kalsada na siya at kasalukuyan na siyang naghihintay ng taxi. Ano ba Gray? Bitawan mo ako, pag-alit niyang sabi dito. Matalim ang titig niya. Christel, sinasadya mo ba to, Gray? Galit na tanong niya. Pinilit niyang maging kalmado pero hindi niyang magawang kumalma kung nababalot ang puso niya ng matinding galit para dito. Nagtaas baba ang dibdib niya sa galit. Sinasadya mo ito, di ba? I don't know why nagawa mo akong papuntahin sa lugar na ito. Ako naman na tanga ay nagpunta pa talaga, bakit mo ba ito ginagawa Gray? Sinasadya mo ba ito? Gusto mong ipakita sa akin ang masayang pamilya ni na Harvey at ni Ayana? Para ano, Gray? Fine, I admit. Sinasadya ko nga ito. I am desperate. Umaasa ako na hihiwalayan mo si Harvey pag makita mo na masaya ang anak niya pag kompleto ang pamilya nilang dalawa. At ako ang pipiliin mo, Christel, anito. Harvey was hindi nito natuloy ang sasabihin. Napakalma siya sa sarili. He was really the cause of her frustration. Alam mo bang nasasaktan ako sa nakita ko, Gray? Tanong niya dito habang nakatingin siya sa mga mata nito. Ngayon, masaya ka na. Masaya ka na nakita akong nasasaktan. Napaurong naman ito sa tanong siya. Kumawala siya mula sa pagkakahawak nito sa kanya. Sakto naman at may taxi dumaan, pinara niya ito. Mabuti na lang at wala itong pasahero, mabilis siyang sumakay dito. Mabuti na lang at hindi na nagkamali si Gray na pigilan pa siya. Hindi niya napigilan ang mga luha niya at kusa na lang tumulo ang mga ito. Hindi nga niya mapagtanto ang tunay na dahilan kung bakit napatulo na lang ang luha niya. Mahal niya si Harvey, talagang nasaktan siya sa nakita niya. Pakiramdam niya siya ang dahilan kaya hindi mabuo ang pamilya ng anak nito. Alam niyang ang ginagawa ni Harvey ay para lang mapasaya ang anak nitong may malubhang sakit pero nasasaktan parent siya sa isipin na third party siya sa pamilya nito. Pero mas nanag sa kanya ang katotohanan na pinapanto lang siya ni Gray sa park para ipakita sa kanya ang gusto nitong makita niya, na para bang ipinamukha nito sa kanya na siya ang dahilan at hindi mabuo ang pamilya ng anak ni Harvey. Kahit alam nito na masasaktan siya ay ginawa pa rin nito ang plano nito para sa sariling interest nito. Nagawa siyang sakta ni Gray para sa sariling interest nito. Napaka-selfish nito. Pinunasan niya ang luha. Kinalma niya ang sarili. Hindi siya dapat magpaapekto sa mga ginagawa na ito ni Gray sa kanya. Hindi niya dapat bibigyan ng kasiyahan si Gray dahil sa nagawa siya nito na saktan.
Kahit kailan, hindi na siya maniniwala sa Judas na yon na walang ibang plano kundi saktan lang ang kalooban niya para sa sariling interest nito. Nasa isang restaurant sila ni Harvey, inimbita siya nito ng dinner date. Pinilit niyang ngumiti dito kahit pa masama ang loob niya dito. Aminado siya na medyo hindi na siya napapansin nito, wala na itong oras sa kanya, mula nung dumating ang mag-iina nito sa buhay nito. Pero inintindi niya ang sitwasyon nito. Nasaktan lang talaga siya sa nakita niya kanina kaya sumama ang loob niya. I'm sorry that I've been busy for the past days. Anito, habang hinawakan ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. It's okay, I understand. Kumusta na ang anak mo? Kitang-kita niya ang paglitay ng sakit sa mga mata nito. Nag-alala ito ng sobra sa anak nito. Kaya, nabura ang sama ng loob na naramdaman niya para dito. Dapat niyang inintindi ang pinagdaanan nito. Alam niyang mabigat ang dinadala nito. I'm taking Hendrix and Ayana to the US, the technology there is far more advanced. My dad also advised this course of action. The highly acclaimed doctor who will be performing the surgery is based in the US. Hendrix will need bone marrow transplants, and it's a very risky procedure. Before we can proceed with the surgery, Hendrix will have to undergo a series of tests to ensure his body is prepared for such a demanding operation. I'm truly sorry, but after this is over, I promise that we will sit down and talk about our wedding plans. We will make it happen. He smiled at me, his eyes were full of plea and sincerity. Aminado siya na nakaramdam siya ng kakaiba na hindi niya maipaliwanag sa sinabi ng boyfriend niya. She is jealous, hindi siya kay Hendrix nagseselos kundi kay Ayana. Ewan niya pero pakiramdam kasi niya may kakaiba kay Harvey pagkaharap nito si Ayana. But it's not right that she will entertain this kind of feeling dahil sarili lang niya ang sinasaktan niya. Mas mahalaga ang kapakanan ng anak ni Harvey. After this, magpapakasal din naman silang dalawa. I understand. Ang sabi niya dito. Thank you. Maya-maya lang, dumating na ang in-order nilang dalawa. Naging busy na sila sa pagkain. Pareho silang napaangat ng mukha ni Harvey nang may lumapit sa kanila at ganun na lang ang pagkasira ng mood niya nang si Gray ito. What are you doing here? Hindi niya mapigilan tanong kay Gray, kumukulo agad ang dugo niya. I just want to say have a good evening, guys. I came here at nakita ko kayo, hindi ba ako pwedeng bumati sa inyo? Si Gray. Oo nga pala, naiwan mo ito sa condo unit ko. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita ang kwentes niya na bigay pa ni Harvey sa kanya. Inilagay ito ni Gray sa mesa nilang dalawa ni Harvey. Hindi na niya napapansin na nawala ito. Hindi niya maalala na isinuot pala niya ito nung araw na yun at hinubad niya ito para sana ilagay sa bag niya pero hindi pala niya napasok ito sa bag niya. Pagkatapos ilagay ni Gray ang kwentes sa mesa nilang dalawa ni Harvey, agad din itong nagpaalam sa kanila ni Harvey. Hindi niya napigilan na sundan ng tingin si Gray. May kasama ito sa mesa, isang babae at batang babae. Kilala niya ang babae, si Sophie ito. Anak ba ni Sophie ang batang kasama nito? Sinong ama? Si Shechar ba? Nakita niya sina Shechar at Sophie nung pagdating niya dito sa Pilipinas. Tinanong niya ang dalawa kung ano ang relasyon ng mga ito pero walang kinumpirma ang dalawa. Pumunta ka sa condo unit niya. Nabawi niya ang paningin kina Sophie at Gray nang narinig niya na nagsalita si Harvey, napatingin siya sa nobyo at kunot-noo ito. Hindi niya masasabi kung galit ito pero may nagbago sa mood nito. Hindi niya alam kung paano ito sagutin, hindi pa talaga niya nasabi dito ang tungkol sa trabaho niya kay Gray. Christel, bakit nasa condo unit ka ni Gray? Napatitig siya dito. Mukhang kailangan na niyang sabihin dito ang totoo. Lumanghap muna siya ng hangin bago siya nagsalita muli para sabihin kay Harvey ang totoo. Nakikinig lang ito sa kanya habang sinasabi niya dito ang totoong nangyayari. How could you, Gray? Muntikan na kaming mag-away ni Harvey dahil sayo. Why did you have to return my necklace to me in that manner? You could have given it back to me discreetly. How could you, Gray? She said angrily to Gray on the phone. She was furious and her blood was boiling because of what he did. Mabuti na lang at naintindihan din ni Harvey kalaunan ang lahat. At hindi sila nauwi sa pag-aaway. Nasa loob siya ng kwarto niya at kausap niya ang walang hiya na si Gray.
I did that for you, Christel, ani nang nasa kabilang linya. Did that for me. You are really an asshole, Gray. Gusto mo talagang magkasiraan kaming dalawa ni Harvey. Gusto mo talaga na maghiwalay kaming dalawa. Napakawalang hiya mo talaga. Buweset na ako sayo, nang gagalaiti niyang sabi dito. Kailangan yung maghiwalay bago ka pa mas lalong masaktan. Para din ito sayo, Christel. Ako masasaktan. Hindi ako sasaktan ni Harvey. Ikaw lang naman ang mahilig manakit sa akin. Ikaw lang naman ang may plano ng ganyan sa akin, Gray. And hanggang ngayon gumagawa ka pa rin ng paraan para masaktan ako. Kaya kung ano't ano ang pumapasok dyan sa isip mo. Christel, I am sorry of what I did. Yes, gusto kong maghiwalay kayong dalawa ni Harvey pero hindi dahil gusto kitang saktan. Harvey is not the one for you. Mas lalo siyang nena sa narinig dito. Her heart is feeling too much hatred for him. At sino ang para sa akin? Ikaw, God. Fine. Kung ano man nangyari sa nakaraan nating dalawa, hanggang doon na lang yun, Gray. Hindi na kita mahal, si Harvey na ang mahal ko. Kailangan mong tanggapin yan. Please, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Magpapakasal kami ni Harvey at iyan ang mangyayari, Gray. Tantanan mo na ako. He's in love with someone else, Christel. God, you're crazy, Gray. Frustrated niyang sabi. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ito. Galit niyang tinapos ang tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang cellphone. Halos murahin na niya si Gray habang palakad-lakad siya sa loob ng kwarto niya. Kuyom na kuyom ang kamao niya. Hindi niya lubos akalain na magagawa ni Gray sa kanya ang mga ginagawa nito ngayon. Big sister, do you have an enemy? Napatingin siya sa nagsasalita. Hindi pa pala natutulog ang dalawang niyang kapatid. No, nakangiting sagot niya sa mga ito. Dahil sa inis niya kay Gray, hindi na niya napapansin na gising pa pala ang dalawa. Nagkatingin ang dalawa sandali saka ibinalik ang paningin sa kanya. But we always hear you saying the name Gray, and you seem very angry at him. Is that old man fighting you again? Don't worry, big sister. We'll take care of that old man. We'll get revenge for you. Napaawang ang labi niya sa narinig. Christel, please let's talk. Hayaan mo naman akong magpaliwanag kung bakit ko nagawa ang mga iyon. Hindi ko intensyon na saktan ka. Please, pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Si Gray, nakasunod ito sa kanya. Ayaw niya itong harapin pero talagang sinusundan siya nito. Kagagaling pa naman niyang magsimba at mukhang magkasala na naman siya agad dahil ang lalaki pa talagang ito ang sumalubong sa kanya pagdating niya ng bahay. Sadyang ayaw siyang tantanan nito. Ang kapal talaga ng mukha nito na magpakita pa sa kanya pagkatapos ng ginawa nito sa kanya kahapon. Una, pinapunta siya nito sa park kung saan nandun si Harvey kasama ang mag-iina nito. To make her realize that the man she loves already has another family and that she is the obstacle preventing them from being complete. Gusto siyang saktan ng hinayupak na Gray ito. Pangalawa, ibinigay nito sa kanya ang kwentes niyang naiwan na hindi sinasadya sa condo unit nito sa mismong harapan ni Harvey. She couldn't help but stutter while explaining to her boyfriend, and they almost ended up fighting. And Gray had the audacity to admit that he wanted her and Harvey to break up. The nerve. So infuriating. She was extremely annoyed with Gray. Wala sa plano niyang harapin si Gray, dahil baka mapatay niya ito ng tuluyan sa inis niya. Masama pa naman ang mood niya kaninang umaga pa, hindi dahil sa may kaaway siya o sa naalala niya si Gray kundi dahil may regla siya. At pag meron siya nito ay mahihirapan siyang kontrolin ng emosyon niya. Hindi nga niya maintindihan ang sarili niya minsan pag meron siya nito. Kaya ayaw niya itong harapin pero hamarang ito sa kanya. Ano ba, Gray? Bulyo niya dito. Para siyang bulkan na kanina pa gustong sumabog at ngayon nga sumabog na. Wasn't just a one-night stand, talagang nagkamabutihan silang dalawa, pero biglang lumayo si Ayana. If only you knew how devastated Harvey was when Ayana left him. Medyo may mabigat na impact na naman sa kanya ang sinabi nito pero sinasabi na naman niya sa sarili niya na paranoid lang ito. Ano ngayon kung may past silang dalawa, Gray? Hindi naman ibig sabihin nung na magkakabalikan sila dahil may past sila at mahal nila ang isa't isa nung mga panahon na yun, though hindi ko alam kung bakit lumayo si Ayana kung may gusto din pala si Harvey sa kanya.
Pero isa lang ang ibig sabihin yan. They are not meant for each other. Katulad lang din sa ating dalawa, may past tayo at kinasal pa nga tayo pero nagkahiwalay parent tayong dalawa. Kasi hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. So, itigil muna itong ginagawa mo, Gray. Masyado ka lang paranoid. I am not paranoid, Christel. Ramdam na rin niya ang galit sa boses nito. Mukhang nababanas na rin ito. I am telling you the truth, sinisira tayo ng Harvey na yon. Galit siya sa akin. Kung wala na siyang gusto kay Ayana, bakit siya magseselos pag lalapit ako dito? Binalaan pa ako na layuan si Ayana at kung hindi baka hindi nito tinapos ang sasabihin. Kung galit na ito, pues kanina pa siya galit dito at ngayon, mas tumindi ang galit na naramdaman niya para dito. Kuyom na kuyom ang kamao niya. Dahil bad influence ka sa kahit sino, Gray. Ang sagot niya, gusto lang niyang protektahan si Ayana mula sa'yo. At saka hindi siya ang sumisira sa ating dalawa. Nakalimutan mo na bang matagal nang sira ang relasyon nating dalawa? Hindi ko man naalala pero sigurado akong ikaw ang dahilan kaya nagkasiraan tayong dalawa. Napaawang labi naman ito, naninigas dahil sa nasapul ito sa sinabi niya. At ngayon, ikaw ang naninira sa aming dalawa dahil ayaw mong maging masaya ako. Gusto mo pa rin akong saktan hanggang ngayon. Sinisira mo na naman ang kaligayahan ko. At bonus na ako sa'yo. Sa inis niya dito, kinuha niya ang dala na isinilid niya sa isang lagayan para gawin panlaban dito at nang umalis na ito. Bonus na ako sa'yo, Gray, kaya papatayin na kita. Aniya dito sabay niya kuha ng dala niya at itinutok niya ito kay Gray. You have a gun. Laking mata na tanong nito sa kanya. Oo, at binili ko ito dahil sa'yo. Lagot ka sa akin ngayon. Kinalabot niya ang gatilyo ng hawak niyang baril at lumabas mula dito ang tubig. Isang water gun ang hawak niya. Stop that, Christel. Hindi ako pwedeng mabasa ngayon. I am going to meet an investor later. Anito, na umiwas-iwas para hindi ito mabasa. Pero wala siyang pakialam sa sinasabi nito. Talagang inis na inis siya dito. At tuluyan nagdilim ang utak niya. Maya-maya lang, tumawa na lang ito dahil sa hindi naman ito halos nabasa at naubos na ang bala niya. Ang liit naman kasi ng water gun na hawak niya. Nanliit ang mga mata niya. Binitawan niya ang hawak niya at kinuha niya ang shotgun na dala niya. Natigil sa ere ang tawa nito at laking mata itong nakatingin sa hawak niya. No, this is insane, Christel, anito. Ngumisi siya. At binaril na naman niya ito gamit ang water gun na isang shotgun. At dahil mas madami itong bala na tubig kaya basang-basa si Gray kahit pa umiiwas ito. My God, this is crazy, Christel. Paano ako haharap sa investor ko kung basa na ako? Nababaliw ka na ba, Christel? Halata ang iritasyon sa tinig nito. Oo, nababaliw na ako, Gray, sadyang nakakabaliw ang isang tulad mo. Nakakabaliw ang mga ginagawa mo sa akin. Kaya ngayon, gusto kong iparana sa'yo kung gaano ako kabaliw dahil sa pinaggagawa mo sa akin. Papatayin na kita, Gray. Ani niya sabay kuha ng isang espada. Plano niya itong pugutan ng ulo kahit sa isip lang niya gamit ang larwang espada na hawak niya ngayon. God! Laking matang sambit ni Gray. Tinotopak ka ngayon. May red tide ka ba? Talagang ganyan kapag may regla ka. Walang kinalaman ang regla ko dito, Gray. Talagang galit na galit ako sa'yo. At nakakabaliw ang galit ko sa'yo, naiirita niyang sabi dito. Papatayin na kita, Gray. Bago pa niya magamit ang espadang hawak niya laban dito, mabilis na itong napatakbo. Sinundan niya ito. Hinabol niya ito. Naghahabulan silang dalawa paikot-ikot sa lugar kung saan sila nag-uusap ngayon. Hingal na hingal si Gray, mabuti na lang at natakasan niya si Christel. Nakita niya ito kanina na napahinto, mukhang pagod na ito sa kakahabol sa kanya. Kakaiba talaga ang tupak nito pag may regla. Naalala niya kung gaano ito kamo sa kanya noon pag wala itong dalaw, ganun naman ito katigre sa kanya pag meron. At halos mababaliw din siya sa pagpapalit ng emosyon nito pag may regla ito. Aalis lang muna siya. Babalikan lang niya si Christel sa mga susunod na araw pag nasa maayos na pag-iisip ito. Wala sa timing ang pagpunta niya ngayon dito. Aalis na sana siya nang nakita ang dalawang bata na matalim ang titig sa kanya. Parehong may hawak ang mga ito ng hose ng tubig.
Pinalibot niya ang mga mata sa paligid, mukhang nag-swimming ang mga ito sa isang inflatable pool. Totoong gamaan ang pakiramdam niya nang nakita ang mga cute na batang ito. "Hi girls, hello," he greeted them with a smile. "I brought some toys for both of you. I left them in the living room. You'll have to get them yourselves because it wouldn't be good for me to go back inside the house. I might lose my head on the way out," he said to them. Nalaman niya na hindi pala marunong magtagalog ang mga ito kaya siguro hindi siya naintindihan ng mga ito nung first meet nila. "We don't like you," ani ng isa na kamukha ni Christel. Ouch! Nasaktan siya sa narinig. Talagang nasaktan siya. Parang tinusok ng libo-libong aspirin ang puso niya. "You're being mean to our big sister, so we're going to get back at you," ani ng isa, may kamukha talaga ito na hindi lang niya maalala. Halata naman kambal ang dalawa pero hindi masyadong magkamukha ang mga ito. Sa tatay siguro nagmana itong isa. Nagkatinginan ng dalawang bata at bago pa niya napaghandaan ang susunod na gagawin ng mga ito, nagawa ng buksan nga mga ito ang hawak na hose at saka itinutok ng mga ito iyon sa kanya. At basang-basa na siya, saka naman lumabas ang mga anak ni Summer at binaril siya ng mga ito ng larwang baril na may lumalabas na mga bubbles. Kahit anong iwas niya, hindi siya makakawala mula sa 5 bata na ubod ng kulit. Hinawakan siya ng mga kapatid ni Christel at hindi niya maintindihan ang damdamin niya sa sandaling ito. Tila may init na lumukod sa puso niya na parang maiiyak siya pero masaya naman siya. Kaya nagpatianod siya nang hinayla siya ng mga ito palapit sa inflatable pool at ipinasok siya ang mga ito sa loob. Nawala sa isip niya na hindi pala siya pwedeng mabasa dahil parang nakikipaglaro na siya ngayon sa tubig sa 5 bata, lalo na sa mga kapatid ni Christel na parang pinaliliguan pa siya. Ang saya-saya niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. "Gray, Gray." Maya-maya narinig niyang boses ni Christel na nagpabalik sa kanya sa realidad. "Kids, hide me. If you don't hide me, you won't have anyone to play with. Sige na, itago niyo ako." Sunod-sunod ang paglunok ni Gray habang nakatingin sa 2 bata na matalim ang titig sa kanya. Ito ang 2 kapatid ni Christel na Zahara at Elisha ang pangalan. Si Zahara ay ang kamukha ni Christel, habang si Elisha ay hindi gaanong kamukha ni Christel pero may hawig naman. Cute na cute ang mga ito sa suot na denim shorts at pareho din ang style ng off-shoulder blouse ng mga ito, sa kulay lang nagkaiba. Black at white. Naka-sneakers ang mga ito na black and white din. Nakatali pa itaas ang mahahabang buhok ng mga ito. At naka-shade ang mga ito na nasa itaas pa lang ng buhok ng mga ito. Okay lang naman na isasama ko silang dalawa, di ba? Wala kasing magbabantay sa kanila. May sakit ang isang yaya ng mga anak ni Summer. Mahirap nang ang bantayan ng triplets, dumagdag pa ang 2 ito. Nakangiti naman sabi ni Christel kay Gray. Kailangan niyang bumalik sa beach resort nito at kailangan niyang sumama dito dahil medyo malayo ang biyahe doon. At isinama niya ang mga kapatid para hindi magkaroon ng pagkakataon si Gray na buwesetin siya. Okay lang naman. Gusto ko nga silang kasama. They are too lovable. Nakangiting sabi ni Gray na nagpataas ng kilay ni Christel. Tignan lang niya kung lovable pa rin sa mga mata ni Gray ang 2 ito pag magsimula na ang kakulaitan ng mga ito. Kaya nga hindi ito maiwan ng mommy at daddy niya sa UK dahil sa hindi talaga madaling alagaan ang mga ito. Talagang nakakasira ng pasensya ang mga ito. Hindi din dinala ng mommy at daddy niya ang 2 ito dahil baka ma-stress lang ang 2 sa pagbabantay sa mga ito, limi pa naman ang pinuntahan ng mga magulang niya. Habang kung iiwan sa pangangalaga niya ang 2 dito, maliban sa mababantayan niya ang mga dito, may 3 yaya pa ang mga anak ni Summer at mga maid na makakatulong sa pagbabantay sa mga ito. Hi, young ladies. Are you excited about where we're going? I'm sure both of you will enjoy it, bati ni Gray sa 2 bata. Pero tinaasan lang siya ng kilay ng mga ito. Pero hindi man lamang siya nababanas, natutuwa pa nga siya sa pagiging mata-ray ng mga ito. Gusto naman matawa ni Christel. Tulad niya, inis na inis ang mga kapatid niya kay Gray. Akala kasi ng mga ito na talagang inaaway siya ni Gray. Well, hindi naman sinasabing literal inaaway ni Gray pero talagang sinisira nito ang tahimik niyang buhay. Pinagbuksan ni Gray ng pinto ang 2. Agad naman pumasok ang mga ito.
Thank you, old man. Si Alicia, ito ang huling pumasok. Nagpapasalamat ito kay Gray pero Pat-a-Ray naman ang boses. At talagang old man ang tawag ng mga kapatid niya kay Gray kahit pinagsasabihan na niya ang mga ito na tawagin tito si Gray. Matigas ang ulo ng mga ito at sinusunod kung ano ang gusto ng mga ito. Mana sa kanya, napangiti na lang siya habang nakatingin sa mga kapatid. Maya-maya lang ay nasa biyahe na sila. Don't be shy to tell me what you want. There are lots of treats, like candies and more candies. Just tell me what you'd like to eat, and I'll get it for you. Anything you want, just let me know. Hindi nga siya ang kinakausap ni Gray kundi ang mga kapatid niya. Kung alam lang niya na ang mga kapatid lang pala niya ang solusyon para hindi siya buwesete ni Gray, sana isinama na lang niya ang mga ito noon pa. We can't eat a lot of candies, it's bad for our teeth. Too much sugar isn't good for our health, si Zahara, and we don't really like candy. We prefer ice cream. We want the kind of ice cream that's warm. Is there warm ice cream there? Si Alicia, gusto niyang matawa sa narinig niya sa kapatid. Hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng mainit na ice cream ang mga ito. Kung nandito lang sana si Ewan, pilosopo na nitong sinasagot ang kakambal. Namimiss tuloy niya si Ewan. Sweetie, there is no warm ice cream. Warm ice cream doesn't exist because ice cream is defined by its cold temperature and frozen state. The texture, consistency, and experience of eating ice cream rely on it being cold. If ice cream were warm, it would melt into a liquid, losing the qualities that make it ice cream, paliwanag ni Gray dito, malumanay ang boses nito. I told you there is no warm ice cream. Ewan already told you that, si Zahara napalingon siya sa mga kapatid. Napasimangot si Alicia. Pag magustuhan na kita Gray, hindi niya sinasadyang sabihin. Kailan mo ako magugustuhan? Napasulyap ito sandali sa kanya. Naiirita siya dahil kinindatan pa siya nito. Hey old man, why did you wink at our big sister? Si Zahara na napansin ang ginawa ni Gray. Yeah. Do you like her? She already has a boyfriend. It's Uncle Harvey, and we love him. Hindi naman maintindihan ni Gray ang sakit na dumampi sa puso niya sa narinig. Ang kasiyahan ni Gray sa sandaling ito ay nahaluan ng sakit dahil sa narinig na gusto ng mga ito si Harvey. He was jealous. He was hurt. He doesn't want them to like Harvey more than him. Alam niyang hindi si Christel ang dahilan kaya siya nagseselos at nasasaktan ngayon kundi dahil sa dalawang bata. Naging possessive bigla ang pakiramdam niya sa mga ito na para bang pagmamay-ari niya ang mga ito. Niayaw nga ng mommy ng mga ito sa kanya para kay Christel, tapos gusto niya ariin ang mga ito. Handa na siyang panindigan noon si Christel, kaya lang marami ang humadlang sa kanya, idagdag pa ang sulat ni Christel sa kanya. Big sis, when will Uncle Harvey visit us? We want to see him. We miss him. Soon. He's just busy right now, nakangiting sagot naman ni Christel. Ang saya ng boses nito. Nakakainis isipin na mukhang masayang-masaya ito kay Harvey. Si Harvey kaya, masaya kaya ito. Hey old man, did you know that Big Sis and Uncle Harvey are getting married soon? We're excited. Soon, Uncle Harvey will become our big brother. God, it feels like his heart is being repeatedly stabbed. Why does it hurt so much? It's like there's a huge wound in his heart and someone poured lemon juice on it. It's so painful. Naging tahimik na lang siya. Hindi na siya sumabay sa usapan ng mga ito dahil ang tungkol kay Harvey din naman ang pinag-uusapan ng mga ito. Banas na naman siya sa kaibigan. Pakiramdam niya, inaagawan na naman siya nito. At ang lakas ng loob ni Harvey na pagbawalan siya na lapitan sina Ayana at ang anak nito. Wala naman siyang masamang intensyon, ang gusto lang niya ay makabawi kay Ayana dahil pakiramdam niya may malaking kasalanan siya dito. Sa wakas, natapos na rin ang torture sa kanya nang nakarating na sila sa resort. Kahit hindi pa officially bukas sa public ang resort niyang ito pero marami na talagang maliliit na store ang nagtitinda dito dahil sa marami naman trabahant ang resort. Tumatanggap na rin naman ang resort ng mga private gatherings pero may mga restricted areas. At bawal talagang puntahan ng mga guest dito.
Naging masaya naman ang pakiramdam niya nang nakarinig siya ng pagkamangha mula sa dalawang bata dahil sa nagagandahan ang mga ito sa resort niya. Pakiramdam niya malaking achievement ito sa kanya. Wow, it's beautiful. This really belongs to you. Namangha sambit ni Zahara. Yes, sweetie, nakangiti niyang sagot dito. So, you're rich. Si Elisha, nakaangat ang mukha nito sa kanya. Isang ngiti lang ang sinagot niya dito. When I'm older, can you finance my big experiment? I really want to make a warm ice cream. Sure, nakangiting sagot naman niya dito. Don't give my sister a false hope. Alam mong walang mainit na ice cream. Bulong na saway ni Christel sa kanya. I didn't give her a false hope. 5 years from now, she will understand that it's impossible to have one. I am just giving her a hope to dream, that someday she can achieve everything that she wants, bulong din niya dito. She is just 4 years old, Gray, patare na sabi nito sa kanya. Nginitian lang niya ito. Come on, bakit hindi na lang tayo mag-enjoy na parang isang tunay na pamilya? Hindi niya sinasadya ang sinasabi. Nanulas na lang ang mga ito sa labi niya. Kung hindi sila nagkahiwalay noon ni Christel, baka may anak na rin silang dalawa. Nang nakita niya ang dalawang bata, parang gusto na rin niyang magkaroon ng anak na tulad ng mga kapatid ni Christel. At ayaw niya na ibang babae ang maging ina ng mga anak niya. Pamilya. Si Christel, halatang hindi nagugustuhan ang sinabi niya. Hindi ka bahagi ng pamilya namin, Gray. At never kang maging bahagi nito. Ouch! Ang sakit. Nagpasiw na ng humakbang si Christel sa kanya papunta sa clubhouse. Nakasunod naman sa kanila ang dalawang bata. Busy sa pagkukwentuhan ng mga ito. Archer ka ba? Tanong niya kay Christel, kaya kunot-noo itong napalingon sa kanya. Ano? Bakit ang dapat mong itanong, hindi ano? Ewan ko sa'yo. Wala akong panahon para sa mga kalokohan mo, patare sabi nito at tinalikuran siya. Sasagutin na lang kita kahit mali ang tanong mo. Kasi ang galing mong pamana. Sapol ang puso ko. Ang sakit ha. Napalingon ito sa kanya at mas lalong tumulim ang titig nito sa kanya. Kahapon pa pala nagsimula ang regla nito kaya hindi na nakapagtataka na mainit pa rin ang ulo nito sa kanya. Gray. Napalingon siya sa nang narinig ang pamilyar na boses. At nakita niya si Sophie, kasama nito ang anak nito na si Shania. Dahil medyo stress ito sa proseso ng annulment nito kaya inimbita muna niya na magbakasyon ang mga ito dito para makapag-relax. Pag matapos na ang proseso ng annulment nito ay aalis din ito ng bansa para doon na manirahan sa ibang bansa. Hindi sinabi nito sa kanya kung saan ito pupunta. Alam niyang ayaw nitong may makakaalam sa kung saan ito magsisimula muli kasama ang anak nito. Napalingon naman si Christel nang narinig niyang may tumawag sa pangalan ni Gray. Si Sophie ang nakita niya at may kasama itong batang babae. Mabilis pa kaysa 4:00 ang ginawang paglapit ni Gray sa mga ito. Hindi niya maintindihan pero mas lalong uminit ang ulo niya. Naiinis siya kay Gray dahil kinalimutan siya nito nang nakita nito si Sophie, hindi man lamang ito nagpaalam sa kanya. Nag-uusap ang dalawa. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito pero parang tuwang-tuwa ang mga ito sa pinag-uusapan ng mga ito. Naiinis siya. Mas lalo siyang naiirita. Kainis ang Gray na ito at nagawa siyang kalimutan dahil nakita lang nito si Sophie. Big sis, who is old man talking ta? Tanong ni Elisha. Is that his wife and daughter? Si Zahara naman. Hindi niya magawang sagutin ng mga kapatid kasi hindi din niya alam ang sagot. She has a beautiful wife and daughter even though he's not that good looking. Napanganga siya sa sinabi ng kapatid. Napapangitan ito kay Gray. You're right. He is like a big version of Ewan. They are both ugly. Hindi na niya pinansin ang pinag-uusapan ng dalawa kasi hindi niya maalis ang focus niya kina Gray at Sophie. Gaano ba ka-close ang dalawa? Inalala niya kung ano ang relasyon ng dalawa noon at kung gaano ito ka-close. Wala siyang maalala kay Gray kaya hinalungkat ng isip niya ang ilang maalala niya kay Sophie. Sa pagkakaalala niya, nagkakilala sila ni Sophie sa beach resort nung dinala siya ni Shachar. May hindi sila napagkaintindihan nito kaya nag-away silang dalawa. Hindi na niya maalala kung ano ang hindi nila napagkasunduan. Ipinikit niya ang mga mata para mas maalala pa niya si Sophie.
Pero naibukan niya muli ang mga mata dahil sa hindi niya maintindihan na pumasok sa alaala niya. Blur ito. Hindi niya masyadong maintindihan. Kaya sumasakit ang ulo niya ngayon. Ayaw niyang alahanin pa dahil sumasakit ang ulo niya. Maya-maya lang, kumakbang sina Gray at Sophie palapit sa kanila ng mga kapatid niya. Binati naman siya ni Sophie, matipid lang din siyang bumati dito kasi mas lalong nanakit ang ulo niya dahil sa sinubukan niyang alahanan ng todo si Sophie. This is Alicia and Zahara, Christels, wow! Bulalas ni Sophie. So, totoo nga ang sinabi ni Shachar sa akin. Napakunot naman ang noo ni Gray dahil sa sinabi ni Sophie. Buong akala ko talaga, gusto lang niyang mag-guilty ako nung sinabi niya sa akin na buntis si Chris. Hindi na niya masyadong napagtuunan ng pansin ang sinabi ni Sophie dahil napansin niya na parang may nangyari kay Christel. At naputol ang ibang sasabihin ni Sophie nang biglang hinamatay si Christel. Maagap naman niyang sinalo ang walang malay na katawan ni Christel.